Nakakita na ba kayo ng isda na naglalakad? O hayop na parang laging nakangiti? Meet the axolotl. Sa unang tingin, mukha itong cartoon character. May maliliit na paa, may feathery na crown sa ulo, at laging happy ang mukha. Tinatawag itong Mexican walking fish. Pero ang totoo, hindi ito isda. Ito ay isang amphibian, kamag-anak ng mga palaka. Pero unlike frogs na nagbabago ang anyo paglaki, ang axolotl ay unique. It refuses to grow up. Parang si Peter Pan ng Animal Kingdom. Welcome sa Wonders of Creation. Ngayong araw, kikilalanin natin ang isa sa pinaka-cute at pinaka-misteryosong likha ng Diyos. Sa biology, may tinatawag na metamorphosis. Alam natin yan sa mga paru-paro at palaka. Yung tadpole, tutubuan ng lungs, mawawala ang buntot, at aahon sa lupa para maging frog. Pero ang axolotl, iba ang trip niya. May scientific condition sila na tinatawag na neoteny. Ibig sabihin, inaabot nila ang sexual maturity nang hindi nawawala ang kanilang baby features. Yung mga feathery na sanga sa ulo nila, those are actually external gills. Ginagamit nila yan para huminga sa tubig. Habang buhay silang namamalagi sa ilalim ng tubig, they retain their youth forever. Imagine kung sa tao ito nangyari. It's like becoming an adult but keeping the look and energy of a teenager. God designed them to defy the usual rules of nature. Pero hindi lang pagiging cute ang talent ng axolotl. Meron silang isang superpower na gustong-gustong gayahin ng mga scientists. They are the masters of regeneration. Kapag nasugatan tayo, nagkakaroon tayo ng peklat o scar. Pero ang axolotl, kapag naputulan sila ng paa, buntot, o kahit parte ng kanilang puso at utak, kaya nila itong patubuin ulit ng walang peklat. Perfect copy. Within a few weeks, bone, muscle, nerves, and skin, lahat bumabalik. It's as if nothing happened. Because of this, tinuturing silang holy grail sa medical research. Scientists are studying them, hoping to find ways to heal human injuries. Isipin nyo, sa isang maliit na hayop na ito, nilagay ng Diyos ang sikreto ng total healing. Pero sa kabila ng kanilang superpower, may malungkot na katotohanan. Ang mga axolotl ay critically endangered. Sa wild, matatagpuan lang sila sa iisang lugar sa buong mundo. Ang Lake Xochimilco sa Mexico. Dahil sa pollution at pagkasira ng kanilang tirahan, paubos na sila sa kalikasan. Ironic, di ba? The animal that can heal itself from almost anything cannot heal its own dying home without our help. Paalala ito sa atin na bilang stewards of creation, we have a responsibility. Ang mga obra maestra ng Diyos, kailangan nating ingatan. Ano ang matututunan natin sa axolotl? Una, restoration. Napakaganda ng mensahe ng regeneration. It reminds us that God is a God of healing. Gaya ng sabi sa Psalm chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung ang maliit na hayop na ito ay binigyan ng Diyos ng kakayahang mabuo muli matapos masugatan, how much more tayo? Whatever damage life has caused us, physically, emotionally, or spiritually, God can restore it. Hindi lang basta tapalan, kundi gawing bago ulit. Just like the axolotl,
We are designed to be restored by our Creator. So next time you feel broken or discouraged, remember the smiling walking fish. There is always hope for healing. Ito ang wonders of creation. Until next time, manatiling humahanga sa ganda ng likha ng Diyos.